Kaibigan, mapalad ka ngayon sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral na ito'y pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ang oras na ito ay pag-aaral na bibigay sa iyo ng kaalaman patungkol sa ating Diyos na may kapal, kung sino siya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga Sabbath School teachers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa Santa Fe, San Jose Mindoro, Birmingham, Mabuhay City Central, sa Southville, Centennial, Bungabong, yan sa Dulungan Baco, Santa Cruz, Barobo, Cabuyao, and then Salvacion, Casili, Calbayog, Iloilo, ganoon din sa Ballesteros, sa Pasig, sa Pangasinan, sa La Union, ganoon din dito sa Zambales, at sa Greenfield, sa Tennessee, Southern Seventh-day Adventist University, ganoon din sa Riyadh, Saudi Arabia Church, San Bernardino, California, ganoon din sa Loma Linda, Tagalog Church, Abu Dhabi, Edmonton, Indonesia, Hawaii, Palawan, at Chicago, at sa buong mundo. Napakaraming mga nagsusulat dyan sa comment section sa ating YouTube channel. Masisipag na nagsusulat dyan at nagbabahagi ng kanilang mga kuro-kuro at nangungumusta sa programang ito. Dito namin nakikita at nalalaman kung saan nakakarating at sino mga kapatid at mga kaibigan na nagbibigay komento sa ating programa at nabibigyan. Ganon din sa mga nakikinig sa ating AWR radio station. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Ang ating mga kasama dito sa oras na ito ay ang ating mga hinirang ng Panginoon Diyos na mga lalaki ng Panginoon. Ang una dito ay si Pastor Abe del Rosario. Siya po ang ating Director sa Publishing Ministries and Spirit of Prophecy sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray and Pastor Jules, at nakapapanadik na makasama ang ating mga kababayan, ang ating mga masugid na taga-subaybay. Pero priority pa rin natin, mga kapatid, ang pag-distribute ng The Great Controversy, na ito ang kasaysayan na dapat ninyong malaman simula ng paglalang hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon, na sa gitna niyan ay merong kontrobersiya na nangyayari sa pagitan ng kaaway ng Diyos ang demonyo, at siya mismo ay magtatagumpay sa huling panahon. So, ang distribution natin second wave ay sa June 21 at ang final nito ay sa October 18, at ang slogan natin, tandaan nyo, we need to read before we give. Then at the same time, para mapangalagaan po itong mga kabataan natin, kailangan nilang magbasa ng messages to young people. Kasi dito mapapangalagaan ang pagiging anak ng Diyos nila, sapagkat ang mga kabataang lalaki at babae kandidato doon sa langit na bayan at pag-asa ng bayan ng Diyos at maging ang ating pong nasyon. Then ang ating mga anak na talagang nagumon na sa paglalaro ng game via online, kailangan natin i-balance para hindi sila magkaroon ng gaming disorder at kundi maisasaulo nila parati sa isipan nila na merong Diyos na lumalang. At kapag kayo, mga kaibigan ko, ay makapagbenta ito ng 20 sets ng Bible story, kayo ay merong chance na mabigyan ng trip papuntang Australia. So, lumapit pa kayo sa mga missions and conferences na makakatulong sa inyo para kayo ay magkaroon ng incentive o gift coming from the Philippine Publishing House. Then lastly, tayo ay mag-subscribe ng Health and Home Book Bound. Ito po yung flagship ng Philippine Publishing House. Mag-unahan po kayo kasi paubusan po ito. Napakagandang aklat ito na ating isusubscribe, ang Health and Home Book Bound, na tinatalakay dito yung mga advanced information about science and health. Maraming salamat, at ang susunod na mga kasama natin dito ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang Direktor ng Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Musta kayo, Pastor Jules? Mabuti at masaya, Pastor Ray at Pastor Abe, at ganoon din sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Binabati rin natin sila mula dito sa Pilipinas hanggang doon sa Bayong Dagat, mga nanonood na ating mga kasamahan. Ganon din sa ating mga kapatid sa
Malabon, Navotas District. Marami po dyan, Pastor Ray at Pastor Abe, ang nanonood sa atin. Binabati rin natin sila. Tayo po ay nasa Panghulo SDA Church nung nakaraang Sabado. At sinabi nila na sila po ay nanonood sa atin pong programang Oras ng Pag-aaral. Sana pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at patuloy kayong makinig at manood sa ating pong programa. Alright, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, sapagkat kayo ang mayakda ng aming buhay, dumudulog po kami sa inyo, kinikilala namin kayo na kayo ang lahat sa aming buhay. Nawa po ang aming pag-aaral sa oras na ito ay makilala namin kayo ng lubusan at patuloy na mas madikit, mas malapit kami sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin na nawa ang iyong presensya pamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming madama at patuloy na may handa ang aming buhay sa malapit na padating ng aming Panginoong Jesus. Ito'y aming hiling sa kapatawaran ng aming kasalanan sa Kanyang pangalan. Amen. Amen. Ang ating pang-13 na, ito na yung pinakahuling linggo natin sa pag-aaral ng ating leksyon ngayong quarter na ito. At ang title ng ating pag-aaralan ngayong linggo ay Mga Larawan ng Kawakasan. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Jonas 1, versikulo 9. Ito pong sinasabi. Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at tuyong lupain. Napakaganda at buuin natin ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto. Ang 3 punto ay magsisimula sa letter P. Ang unang P ay prediction. Ito yung tungkol sa judgment ng Nineveh. Ang pangalawa ay proclamation. Ito naman yung judgment na kay Belshazzar. At ang pangatlong P ay preparation. Ito naman yung judgment ng kay Cyrus. At napakaganda nito. Ang unang magtatalakay dito sa unang punto ay ibigay natin kay Pastor Abe kung ano ibig sabihin ng prediction. Ano ibig sabihin ito, Pastor Abe? Yung prediction na yan ay magbibigay ng babala itong si Jonah, Pastor Ray, at nakikita natin na inutusan siya na ipangaral na within 40 days ang Nineveh ay mawawasak. Napakaiksi lang na mensahe, ano? Papangaral lang niya na ang Nineveh ay mawawasak, then within 40 days ay masisira ang city of Nineveh. Pero ang irony nito, Pastor, ay makikita natin nung panahong ito, ang bansang Israel ay hindi tapat sa ating Panginoon. Ngunit sa kabila na hindi sila tapat, ay ginamit pa rin itong si Propeta Jonah na ipangaral ang pangangaral ng paghatol ng Diyos sa siyudad ng Nineveh. Ang irony dito na makikita natin ay ang Diyos ay talagang matagumpay siya upang kanyang i-reach out ang isang paganong bansa. Ano po? Ngunit po ang kanyang sariling bayan sa panahong yaon ay sila'y hindi matapat sa ating Panginoon. Sa kabila noon, bagaman itong si Jonah ay isang binansagan sa English na the reluctant prophet. Ang utos ay papunta ng Nineveh pero ang ginawa niya napunta siya ng Tarshish. At yun ay opposite sa direksyon ng Panginoon na siya ay dapat sumunod sa palatuntunan ng ating Panginoon. At alam niyo mga minamahal na mga kaibigan, dito may binansagan na reluctant prophet pero may namang binansagang mga receptive na mga tao. So makikita natin dito na kung papaano na ang Diyos ay kanyang in-extend ang tinatawag na kahabagan o mercy sa siyudad ng Nineveh. Pakibasa mo, Pastor Ray, itong 2 talata sa Jonah chapter 1 verses 1 to 2. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon at sumigaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Kaya dumating ang paghatol sa siyudad ng Nineveh sa kadahilanan na umabot na ang kasamaan ng siyudad.
At talagang nandoon yung direct blatancy sa mga palatuntunan ng ating Panginoon at hindi nila na ipapakita ang makadiyos na pagkilala sa Panginoon. Ngunit ang napakahalaga dito mga kaibigan, makikita natin dito na kapag mayroong propesiya ng paghatol o pagkagunaw at kapag nagsisi ang tao ay nagbabago ang propesiya o yung prediksyon. At nakita natin na yung propesiyang nangyari sa syudad ng Nineveh ay nabago dahil nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Papansin natin dito na maging ang mga hayop, maging ang hari ay sila ay nag-ayuno at sila ay nagdamit ng magagaspang na tela. Then at the same time ay nanalangin sila sa Panginoon at lahat sila ay talagang nakisangkot sa ganung pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. So makikita natin dito na ang Diyos ay meron siyang panawagan sa bayang ito. Bayan na kanyang minahal, bagaman hindi ito talaga lahi ng Diyos, na lahi ng Israel, what I mean. Pero ang Diyos ay nag-extend ng habag sa lugar na ito. Pero dito natin makikita yung opposite na direction. Si Jonah tumakbo. Pero ang Diyos ay nanatiling matatag sa kanyang layunin na ipangaral ang hatol. Ang nakikita nating lesson dito, Pastor, ay bagaman si Jonah, nagrebelde sa kautusan ng ating Panginoon, pero makikita natin yung divine sovereignty sa kanyang misyon. So, pakibasa mo nga ito, singit natin, Pastor Ray, doon sa Jonah chapter 1, verse 4 and verse 17. 4. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Okay. So nakita natin doon na ang kalooban pa rin ng Diyos, ang kanyang pamamaraan ay siyang masusunod. Pero makita niyo, yung mga sea captain at gayon din yung mga crew, nung makita nila na yung unos ng bagyo ay tilabagang ito ay providensya ng Panginoon, then kanya-kanyang tawag sila sa kanilang kanya-kanyang Diyos. At napansin nila na si Jonah ay natutulog pa nga doon sa pinakamalalim na bahagi ng barko, na tilabagang hindi niya pinansin ito. Pero ang Diyos ay gumawa ng paraan kung papaano na si Jonah ay mabigyan ng lesson. Alam nyo, may parallelism, kaya ito ay, ang title ng lesson natin ay Images of the End. Si Jonah ay nasa Valley of the Fish 3 days and 3 nights. Si Jesus Christ naman, dahil sa ayaw niyang sundin ang utos ng Diyos. Si Jesus Christ naman ay namatay 3 days din para iligtas ang mga tao. So, may parallelism. Pero dito makikita natin na ang mga pangyayaring ito ay gustong ipaaninaw at ipaunawa sa atin ng Panginoon na gaano mang kasama ang isang tao kapag kanilang tinanggap ang biyaya ng Diyos ay mayroon silang pagkakataong mangaligtas, Pastor Ray. So, pakibasa mo ulit itong Jonah chapter 3 verses 5 to 10. At ang mga mamamayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos. Sila ay nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineveh, siya ay tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineveh sa utos ng hari at ang kanyang mga maharlikang tao. Huwag tumikim ng anuman ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain, ni iinom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop, at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ang bawat isa sa kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay.
Sino ang nakakaalam na maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay? 10. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ng Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila at hindi niya iyon ginawa. Yan yung 40 days ay 40-day warning ng Panginoon para merong silang space na magsisi sa Panginoon. At nakita natin dito na talagang napaka-receptive ng mga tao. Na maging ang hari at lahat sila mula bata hanggang sa matanda, maging hayop ay hindi nagtrabaho sa oras na yon, nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng space para sa isang pagsisisi. Kaya nakita natin ang pinaka-lesson dito, Pastor Ray, na aking nakita, God, sabi niya dito, always warns before judgment, and His predictions are rooted in mercy. So, yun ang ating Panginoon. Talagang napaka-mahabagin ang ating Panginoon. Binibigyan niya ng pagkakataong magsisi, pero bago niya ibibigay yung kanyang hatol, may babala muna. 40 days yun eh. 40 days. Within 40 days, ang Ninive ay magugunaw. Pero sa side ng propeta, hindi siya masaya nung nagsisi sila. Kasi mortal na kaaway ito eh. Siya pa yung nagalit, siya pa ang napuot. Ang sabi niya, mas maigi na lang yung ako'y mamatay kaysa mabuhay. Kasi napahiya siya. Napahiya siya sa kanyang prediction, pero dapat maging marangal para sa kanya yon, karangalan para sa kanya yon dahil yung kanyang preaching ay mabunga. Imagine ang buong bansa ay nagsisi at tumanggap sa ating Panginoon. Tayo ay pag tayo nag-preach ay hindi ganon kadalas na makukuha mo mula presidente hanggang sa kaliit-liitang bahagi ng mga tao. At maging ang hayop ay naking kabahagi doon sa kaligtasan ng Panginoon. 120,000 baptism ang nangyari. Okay, wow. Yan ang blessings ng Diyos, Pastor, na nakita natin. God always warns before judgment, and His prediction are rooted in mercy. Amen. Napakaganda yung unang punto, kaibigan. Paniluwanag ni Pastor na yung prediction, sabihin na yun yung conditional prophecy ito no? Yeah. Na binigkas na ng Panginoon na ito mamamatay sila. Kung, hindi sila magsisi. Kaya dalhin mo ito, mensahe para sila ay magbigyan ng babala bago ko sila susunugin, bago ko sila bigyan ng karampatang parusa, mga kapatid. Ganon din sa buhay natin. Lahat ng tayo, bago karampatang parusa, ay meron tayong babala. At kung magbago na, ayun na. May bibigay. Ito, nagbago sila, kaya hindi na ibigay. Ang napaka-kuan dito, Pastor, di ba? Kita mo yung contrast, ano? Yeah. Si Jonas ay hindi sumunod. Pero yung mga tao sumunod. Yung si Jonah yung isda sumunod. Yung wave, sumunod. Yung dagat sumunod. Lahat sumunod. Hindi yung mensahero ng Panginoon Diyos. Napakahirap nito, mga kapatid. Ganun pa man, hindi nagbago ang Panginoon Diyos na ang plano niya ay iligtas ang mga taong mga taga-Ninive. Kaya kaibigan, ano mang mangyari sa buhay natin, ang mensaheng ito ay sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos. Nakakahiya na yung mga ibang mga walang isip na hindi nagdidesisyon pa minsan. Yun sila ang nagdidesisyon. Yung tao hindi nakapag-decide agad sa Panginoon Diyos. No? May practical na aplikasyon na nakita ko rito, Pastor Red, Pastor Abe, habang si Pastor Abe nagdi-discuss kanina. Una ay kahit sa panahon ng pagtalikod, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at layunin. Pangalawa, ang pagtanggi sa utos ng Diyos ay palaging may kalakip na bunga. At karampatang parusa. Hindi natin ito matatakasan. Ang pangatlo, ang Diyos ay mahabagin sa mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi. Iyon yung aking nakita rito. So ang kwento ni Jonas
at Ninibe ay salamin ng puso ng Diyos. Kanya sabi kanina ni Pastor Abe, images of the end. The end. Una, sa Israel, nakita natin ang kanyang pag-ibig kahit sa gitna ng katigasan ng kanilang ulo. Nagamit pa rin sila. Sa Ninibe naman, nakita natin ang kanyang paghatol at habag sa mga hindi Hudyo. So, ang Panginoon hindi niya pinipili anumang klase ng tao. Siya'y nahahabag pag sila'y nagsisisi. At kay Jonas naman, nakita natin ang kabiguan ng tao, ngunit higit pa riyan ang katapatan ng Diyos sa kanyang layunin at kaligtasan. Kaniya, gaya ng Ninibe, kapatid, ikaw ba'y handang magsisi at tanggapin ang hatol ng Panginoong Diyos? Hindi bukas, kundi ngayon na. Ang sabi ng Biblia, ngayon na ang panahon ng pagsunod at pagsisi. Ang Diyos ay handang nagpapatawad. Yan ang nating nakikita mula dito sa kwento ni Jonas at ang Ninibe. Ang isa pang nakita natin, Pastor Ray, yung conditional prophecy ay nangyari sa Ninive. Pero may sinasabi ang lesson natin, ang mga messianic prophecies, katulad ng first and second coming of Christ, yan ay hindi conditional. Katulad ng the mark of the beast, the outpouring of the last plagues, at yung end time persecution, lahat ng ito ay hindi siya conditional prophecy. So makikita natin dito na napakabuti ng Diyos. Itong nangyari sa hari ng Ninive at gayon din ang mga tao kasama ang mga hayop, ito ay merong universal significance. Napakahalaga ito sapagkat maging ang reluctant prophet na ito ay po pwede pa rin makapagdala ng makapangyarihang mensahe ng ating Panginoon. Bagaman yung puso niya ay ayaw niya, pero nung naibuka lang niya ang kanyang bibig, naging mabunga ito sa pakinig ng mga tao. Kaya yan ay hindi dahil sa ginawa ni Jonah, kundi kumikilos ang banal na espiritu para sumunod at magsisi ang mga tao. Kaya nga po, ang salita ng Diyos parati pa rin may kapangyarihan ito. Ang salita ng Diyos, anuman ang kahinaan ng isang mensahero, tumatanggi man tayo, pero still ang salita niya ay po pwedeng magbago at po pwedeng makaapekto ng buhay ng iba. Maraming salamat sa unang punto. Maliwanag yan, kaibigan, yung prediction. May conditional yan, ang mensahe ng Panginoon Diyos sa mga taong pusakal o kaya makasalanan na bago sila mabigyan ng karampatang parusa, ay bigyan muna ng babala para magsisi. Kung magsisi man ay ibigay ng Panginoon Diyos. Tanggapin nila ang kaawaan upang ang hustisya ay may lapat. Mga kapatid, pupunta na tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay letter P uli, ang proclamation para sa kay Belshazzar. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor Jules. Napakaganda, Pastor Ray, ang atin pong pinapag-aralan. Ang pangalawang punto ay tinutukoy niya dito yung proclamation. At binabanggit dito na kailangan ng paghahanda, babala upang makapaghandang tao bago ibigay yung proclamation. Dahil kung hindi, ang binabanggit sa ating leksyon ay merong distraction na mangyayari. So, napakahalaga na ating malaman ng katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Dito sa aklat ng Daniel ay ipinapakita dito, Pastor Red, Pastor Abe, na ang Diyos ay makaturungan sa kaniyang mahabaging paghahatol. Kung ating titingnan, bago natin i-discuss yung paghatol kay Belshazzar, gusto kong tingnan natin muna yung paghatol kay Nabucodonosor dahil merong paghahambing dito mula sa paghatol kay Nabucodonosor at paghatol kay Belshazzar. Yung pagpapakumbaba ni Nabucodonosor dahil itong dalawang haring ito, parehas silang makasalanan, parehas silang mapagmataas,
ngunit magkaiba ang tugon nila sa ating Panginoong Diyos. Oo. At magkaiba naman yung naging wakas nila. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Daniel 4:29-30, makikita natin dito kung ano yung kasalanan ni Haring Nabucodonosor. Pakibasa nga, Pastor Ray. Sa katapusan ng 12 buwan, siya ay lumalakad sa bubungan ng palasyo ng hari ng Babylonia. Nagsalita ang hari at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan." Okay, dito ay mula sa binasa ni Pastor Ray, ating nakita na si Haring Nabucodonosor ay mapagmataas. Inangkin niya yung kaluwalhatian ng kanyang kaharian bilang sarili niyang gawa. Ito yung ating nakita. Ito yung pagkakasala na nagawa ni Haring Nabucodonosor. At ibinigay naman ang paghatol sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin sa verses 24 and 25 ng chapter 4, Pastor Ray, anong sinasabi doon? Ito ang kahulugan, o hari, at ito ay utos ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoong Hari. Ikaw ay palalayasin mula sa mga tao, at ang iyong tahanan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit. 7 panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa sinumang maibigan niya. Okay, so ating makikita dyan na ibinigay ng Diyos ang paghatol niya kay Haring Nabucodonosor. Siya ay ginawang parang hayop, gumapang sa lupa at kumain ng damo. Yan yung ating nabasa at nakita. So ang Diyos ay nagbibigay ng hatol. Siya ang nag-aalis, siya ang nagluluklok sa mga nasa posisyon. Ngunit napakahalaga, Pastor Ray at Pastor Abe, kung gaano nagsisi si Haring Nabucodonosor. Siya ay nabago dahil kung ating babasahin ang verses 34 to 37, dito makita natin kung paano na ramdaman at nakita ni Haring Nabucodonosor ang kanyang sarili sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray. At sa katapusan ng panahon iyon, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking paningin sa langit, at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salinlahi. Lahat ng nanirahan sa lupa ay binibilang na wala na kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, "Ano ang ginagawa mo?" Sa oras na iyon ay nanumbalik sa akin ang aking katinuan at ang aking kadakilaan at kamahalan ay ibinalik sa akin para sa kaluwalhatian ng aking kaharian. Hinanap ako ng aking mga tagapayo at mga maharlikang tao, at ako'y muling inilagay sa aking kaharian at higit pang kadakilaan ang naparagdag sa akin. Okay, nakita natin dyan na si Haring Nabucodonosor ay nakilala niya ang Diyos na nagbibigay kapakumbabaan sa mga mapagmataas. So, ang aral natin makita ang pagsisisi at pagpapakumbabay daan tungo sa awa ng Diyos. Kung atin namang titignan si Haring Belshazzar, kung ano yung kanyang pagkakasala sa 1-4 ng Daniel 5, anong mababasa natin, Pastor Ray? Ang haring si Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000.
Nang matikman ni Haring Belsasar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sitsidlang ginto at pilak na kinuha ni Nabucodonosor sa kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Kaya't dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay inuman ng hari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. So nakita natin dyan na si Haring Belsasar ay sinadyang nilapastangan niya ang Diyos sa pamagitan ng paggamit ng mga banal na sisidlan mula sa templo at ginawa nilang Biro-biroan at biro-birohan. Iyon yung ginawa nilang pag-inuman. Baso na. Baso na pag-inuman nila ng alak. So, yung kanyang karanasan ay hindi siya natuto doon sa kanyang ninuno, sa kanyang grandfather na si Haring Nabucodonosor. Sa verse 22, binabanggit diyan na pinuri niya yung mga Diyos-Diyosan, yung mga hindi tunay na Diyos sa verses 5 and 6. At sa verse 22, makikita natin na ang kanyang karanasan ay hindi siya nagsisi, tumanggi siyang magsisi sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang paghatol sa kanya ay makikita natin na kung saan lumitaw ang isang kamay sa pader na isinulat ang hatol ng Diyos sa verses 5 and 6 ng chapter 5 ng Daniel. At ang aral nating makikita diyan na ang pagsuway at paglapastangan sa Diyos ay may tiyak na kaparusahan. Makikita natin yung sulat doon sa verse 26. Sabi doon ay mene. Binilang. So makita natin na ang Diyos ay nagtatala ng ating mga gawa at lahat ay may pananagutan. So lahat ng mga ginagawa natin ay nakatala. So diyan makikita natin na ang Diyos ay nagtatala. Ang pangalawa, yung sabi diyan ay tekel. Ibig sabihin ay tinimbang sa verse 27. So sinusukat tayo ng Diyos. At ang kanyang pagsukat ay hindi sa pamagitan ng yaman kundi sa ating kabanalan. At ang panghuli ay yung peres, hinati. Ang kaharian ni Belsasar ay hinati at binigay ito sa iba. So ito ay pagtanggi ng Diyos sa isang pusong matigas. So ating makikita, Pastor Ray at Pastor Abe, na yung si Nabucodonosor ay nagpakumbaba, pinatawad at ibinangon. Ngunit si Haring Belsasar tumangging magsisi, hinatulan at bumagsak. Yan ang hatol na binigay ng Diyos sa mga taong hindi nagsisisi. Napakagandang mensahe para sa atin, Pastor Abe. Ang pangalawang punto. Pastor, Ganda. na ang bawat isa sa atin ay alingmang klaseng tao yan. Ang mensahe ng Panginoon Diyos ay hindi nagbabago. Nagmamahal yan. Yeah. Pero bago niyan magbigay ng parusa sa mga hindi sumunod o kaya masasamang tao na hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos, bigyan muna ng mensahe. Proclamation, yung pangalawang punto. Pero mayroong sumagot, mayroong nagsisi, mayroong hindi. Parang yung panito nabasa ko, yung araw ay pag inarawan yung lupa, titigas. Pero pag inarawan yung kandila, malulusaw. Yan ang dalawang klase. Bawat isa sa atin, mga kapatid. Tayo naman ay sumagot sa salita ng Panginoon Diyos, mabago ang ating buhay, ay pipiliin natin yung pagbabago upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Madaling, simpleng-simple, Huwag natin magmatigas, huwag tayong magmatigas. Huwag natin gawing sarili natin ang gustong masunod. Simple lang na, ulit ko yan Ang sikreto ni Satanas ay ito, para mapalayo tayo sa Panginoon.
gawin mo lang yung gusto mo, okay na ako. Mhm. Ayan. Amen. Yun ang style ni Satanas. Gawin mo lang yung gusto mo, okay na ako. Kasi lahat na gusto natin, taliwas o malayo sa Panginoon. Panginoon Diyos. Pero salamat sa Panginoon Diyos. Sinabi paliwanag mo, nandun pa rin ang Panginoon na laging sumusubaybay at nagpapakilala na bumalik tayo sa Kanya upang tayo magkaroon ng peaceful mind sa relasyon ng ating Panginoon Diyos. Pastor, ano? Ang nakita ko dito na lesson, napakaganda yung pagkatalakay ni Pastor. Alam ni Belsasar, may preparation na siya na magpakumbaba sapagkat alam niya kung paano nangyari sa kanyang amang si Nebuchadnezzar na kung paano ibinagsak ng Diyos si Nebuchadnezzar nung siya ay nagkasala, 7 years of judgment. Okay? Then after that ay nagsisi siya. So kaya nga doon sa binasa mo kanina sa Daniel chapter 5 verse 22, sabi nga ni Propeta Daniel, ang sabi nga niya, "But you, his son, O Belsasar, have not humbled your heart, although you knew this." Alam mo na ang mga nangyari noon. Ang nangyari dito, ang proclamation kasi or prediction was embedded in history. Okay, those who exalt themselves will be humbled. In Daniel chapter 4, verse 37. So, napakaganda itong mga nakikita natin. Ang isa pang lesson na nakita natin dito, Pastor Ray, ignoring God's past dealings is ignoring His proclamations for the present or predictions for the present. Kasi meron ng lesson eh. Meron na rin tayong lesson na kahit na tayo mahinang mangaral, kahit hindi tayo magasinong magaling, pero kapag magpagamit tayo ng Panginoon, kahit yung human weakness natin ay magagamit niya para mai-proclaim yung salita ng Diyos. Katulad yung lesson kanina. Pero dito, Diyos na mismo ang humatol kay Belsasar kasi ang purpose noon ni Nebuchadnezzar ay kunin lang yung mga kasangkapan ng templo at ilalagay sa kanyang templo, sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan. Pero dito talagang direct defiance sa kalooban ng Panginoon. Bakit po? Kasi mismo yung mga sagradong mga vessels ay ginamit ni Belsasar para doon niya inumin ang mga alak. At kasama yung kanyang mga, siyempre, yung mga patutot na kasama niya doon ay nayurakan ang kabanalan ng Panginoon. At kaya hinatulan na siya ng gabing yon, Pastor Ray. Kaya napakaganda itong lesson natin. Binabasa ko kanina itong electronic Bible natin na ang Diyos ay hindi niya palalampasin ang mga bagay na ito. Kundi itong si Belsasar, mas pinili niyang magrebelde kaysa yung magsisi. Hindi na bago ang kanyang pagkatao. Inignore niya yung opportunity para ihanda niya ang kanyang sarili sakalit man ay magkaroon ng paghatol na kagaya ng paghatol na ginawa kay Nebuchadnezzar. Pero iba kasi yung pride eh. Iba na kapag ang tao ay hindi na nababago. Napakaganda. Ang pangalawang punto, kaibigan, na kailangan tayong magpakumbaba dito. Kailangan tayong magsisi dito. Kung may mga kasalanan tayong nakita o nagawa, ay panahon na para tayo bumalik sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat walang saysay ang ating naihanda na kaharian kung tayo ay hindi makarating sa langit na bayan at kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Alam ng lahat ng mga itong bagay na ito. Kailangan tayo magsisi at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang pangatlo na, pupunta na tayo sa pangatlo. Ang ibig sabihin nito ay letter P uli, preparation, Pastor. Yeah. Ano ang ibig sabihin nito? Napakaganda itong lesson natin kasi si Cyrus the Great ay tila bagang tipo siya ni Kristo. Makikita natin na 150 years before his birth ay talagang may prediction ng Panginoon ng lalaking ito ay pinahiran at inanoint ng Panginoon na kagaya na si Kristo ay siya lang ang merong title, si Kristo, ng salitang anointed by God. I-shortcut na lang natin basahin ito, Pastor Ray, sa Isaiah chapter 45, verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan
upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Kaganda, ano, yung prediction ng Panginoon. Kalagan. Kung iso-shortcut ka natin yan, ay makukuha mo doon sa Isaiah 44 until 28. Pero yung paraphrasing niya, itong aking electronic Bible, Pastor Ray, napakaganda. Cyrus, sabi niya, is my shepherd. Oo. Oh, diba? Then, Pastor. I have called you by my name, though you have not known me. Nakapagtataka na yung paganong tao ay pinili na maging tipo ni Kristo. Kita niyo yan? Na ang pagpili ng Diyos ay hindi sa status ng isang lahi. Halimbawa ay Israel ka, ay pwede ka nang maging shepherd ng ating Panginoon. Pero si Cyrus ay binansagan siyang shepherd ng Panginoon. Bakit? Meron kasing prediction na kagaya ng pangyayari sa pagdating ng Messiah na after 70 years of captivity ay mapapalaya ang Israel. Then within that year, ang Messiah naman, after 7 years of captivity, mayroong 70 weeks prophecy na at the middle of the 70 week prophecy, then the Messiah will be cut off. 70th week. So, makikita natin dito, ang aral dito sa mga talatang ito, Pastor Ray, si Cyrus ay prinidict ng Diyos na kanyang tatalunin ang Babylonia. Prinidict ng ating Panginoong Hesus na siya ay kanyang palalayain ang bansang Israel after 70 years of captivity. Prinidict ng ating Panginoon na muling maitayo ang Jerusalem at gayon din ang kanyang templo. Ito yung mga aral na ating makikita. Then doon sa binasa mo kanina, doon sa Isaiah chapter 45 verse 1, Pastor Ray, ay talagang to Cyrus, my anointed. Yan ay title na para kay Kristo yon. Ngunit siya ang naglarawan, siya yung tipo o anino ni Kristo na siyang magliligtas mula sa espiritual na Babylonia. Sapagkat si Cyrus, niligtas niya ang Israel mula sa literal na Babylonia. Si Kristo, tayo naman ay kanyang ililigtas mula sa espiritual na Babylonia. Siya ay tipo ng ating Panginoon. At makikita natin dito na ang prediction ng Diyos, kung minsan ay ang tingin natin ay hindi siguro, nakakasiguro, pero tayo ay maniniwala kasi siya ang nagsabi. Ito yung mga propesiyang unconditional. Okay? Yung pagdating ng ating Panginoon. At si Cyrus, ipinapakita niya na ang Diyos ay pupwede palang gumamit ng kanyang mga tipo, magiging tipo o larawan para matupad ang kanyang mga panukala sa sanlibutan. Ako nga ay nag-iisip din, maari kayang ang Seventh-day Adventist kapag hindi tumupad, gamitin ko baka huwag kayo malito, gamitin ko yung word na maari kayang tayong bayan ng Diyos, spiritual na bayan ng Diyos, kapag hindi tayo tumupad, ay kukuha siya sa outside ng ating pananampalataya para tupdin nila yung utos ng Panginoon na go and make disciples unto all nations. So, parang lang natin yon, sidetrack lang natin yon. So, si Cyrus ay meron siyang impact. Yung impact ng kanyang ministry noon ay meron siyang universal significance. Bakit po? Kasi si Cyrus ay hindi lang niya pinalaya ang mga bansang Israel, kundi si Cyrus din ay inanyayahan niya ang mga tao noon na dapat suportahan nila ang misyon ng Diyos. Di ba? Mayroong involvement ang Israel noon na i-repair yung lansangan ng Jerusalem, i-restore yung templo ng ating Panginoon. At si Kristo, nung siya naparito dito, yun yung parallelism. Nung napunta siya dito, yun din ang hinangad ng Panginoon na ma-restore yung right relationship natin sa Panginoon. At yung New Jerusalem ay darating na maging tahanan ng espiritual na bayan ng Panginoon, ang espiritual na Israel. So, ang pathway ng ministry ni Cyrus ay ito yung preparation sa ministry ni Kristo. Makikita natin na sa kanyang ministry, okay, though
though may decree noon na ginawa si Cyrus, ano ba yung decree niya? The decree to restore the kingdom and rebuild the temple of Jerusalem. Yun yung kanyang decree. At yun din ay meron ding decree ang Panginoon to restore not only the kingdom of the earth, but the entire kingdom of the universe, to restore good relationship with God. And the new Jerusalem, the heavenly Jerusalem, will return again, okay? And to restore right relationship with His people. Kaya, may prophecy dito, Pastor Ray, na pakibasa mo nga ito sa Revelation. Singit lang tayo. Sa Revelation chapter 16, verse 12. Ibinuhos ng ika-6 na kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang ihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Grabe, no? Yan yung the drying up of the Euphrates. River. Okay? The Euphrates River. Ang ibig sabihin nito, itong mga kingdom from the east. Ito yung nag-e-echo kung paano papasok si Cyrus sa kingdom of Babylon para i-conquer niya ang kingdom of Babylon. Na ang Panginoong Hesus naman ay kanyang i-conquer ang spiritual Babylon sa magitan ng proclamation ng the third angel's message. Diba? Tatandaan natin yung Daniel and Revelation natin na nandun na, come out of her, my people. So, ang lesson po dito na aking nakita, Pastor Ray, ang lesson ay si Cyrus ay ginamit ng Diyos para ihanda ang daan ng Israel para maisauli ang rightful relationship nila sa Panginoon at yung paglilingkod nila sa Diyos. Nakagaya ng paghahanda naman ni Kristo para sa atin sa pagbabalik niya sa makalawa sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng kaligtasan. Napakaganda. Yung pangatlong punto, ano po, Sir Jules? Yes. Baka may sasabihin ka na doon. Napakaganda nga. Habang pinapakinggan ko si Pastor Abe, ay nakita ko yung practical lesson na ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga Israel, kundi makikita dito sa paghatol kay Cyrus na kung saan ay pandaigdigan ng layunin ng Panginoong Diyos, ang pagliligtas ng buong sangkatauhan. Kanya kung ating titingnan ng banal na kasulatan, namatay ang Panginoon sa lahat at walang pinipili. Ang tanong dito, tayo ba ay handang maging kasangkapan ng Diyos tulad ni Ciro upang maipalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo? Ang pangalawa, nakita ko dito, sabi mo kanina, Pastor, na si Ciro ay type of Christ, ay tipo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa nakita na Mesias o siya ay pinahiran ng langis. Ang paghahanda ni Ciro sa pagbabalik ng Israel doon sa Jerusalem ay sumasalamin din sa paghahanda ng tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan doon sinasalamin din niya yung paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ang kaligtasan. So, dapat nating titingnan ang isang katanungan na nakikita na ba natin sa ating buhay ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa kasaysayan natin ngayon. Katulad ni Ciro. At handa ba tayong tumugon sa kung ano ang plano ng Diyos na katubusan sa sanlibutan na atin pong ginagalawan? Napakalaga yung atin pong leksyon dito, Pastor Ray, Pastor Abe, na kung saan ay binibigay niya, pinabasa kanina ni Pastor Abe, na ang pagliligtas, pagtubos ng Panginoong Diyos ay kasama tayo doon, na kabahagi tayo. Kanya kailangan na makita natin sa ating sarili sana kung paano kumikilos ang Diyos sa atin upang maibigay din natin ang ating sarili at maihanda ang tao sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. Diba? Napakaganda yung pangatlong punto, kaibigan. Ano po? Sapat na para maintindihan natin
yung pinagkumpara si Ciro sa si Jesus. Ninyo, naintindihan ko doon. Dahil si Ciro nagligtas ng Israel. Dahil ang Israel ay kinubkob ng Babylonia at sila'y nabihag doon. Dumating si Ciro at iniligtas. Ganon din si Jesus. Kinupkop tayo ng kaaway, naging alipin tayo ng kasalanan, dumating si Jesus at pinakawalan at nililigtas tayo. Ganon din dito, pinalaya, naging payapa, at bumalik yung mga Israelita, saan? Doon sa Israel. At ni-restore at naging mayapa sila, naihanda sila sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ganon din tayo. Dumating si Jesus, niligtas tayo mula sa kasalanan, at nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa Kanya, tayo ibabalik niya tayo doon sa Jerusalem. Amen. Bagong Jerusalem na darating sa langit na bayan. Napaganda ang ating leksyon. Kailangang paghandaan natin yon. Yung pangatlong paghandaan natin. So, kung papaano ang Ciro ay inihanda para makabalik doon sa literal na Israel ngayon, ganon din tayo, may handa tayo doon sa spiritual, sinabi mo, doon sa langit na bayan. Darating na ang Panginoong Jesus. Napakaraming mga senyales upang siya ay darating. Siguradong darating. Walang kwenta lahat ang ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Kahit ang Biblia, kahit lahat ng mga ginagawa nating patungkol sa iglesia, patungkol sa pananampalataya, kung hindi darating si Jesus, wala lahat. Kaya tamang sabi ni San Pablo na, all is vain if Jesus will not come. He will come surely. Sapagkat iligtas tayo, kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsusubaybay. At ang 3 P na ito ay sana'y natutunan ng bawat isa sa inyo na tayo magtatapos na bago tayo makarinig ng panalangin ni Pastor Abby, ay pakinggan muna natin yung isang awitin. Muling lumalapit sa iyong banal na harapan, laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di kukubli. Kaya't ako'y narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko'y iaalay sa'yo, maging itong nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Biyaya mo'y laging sapat, hindi nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa iyo, anuman ang harapin, pagkat alam mo ang lahat ng mabuti sa akin. Buong puso ko'y iaalay sa'yo, maging itong nalalabing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat
lakas sa tinig ko. Lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Okay. Pastor Abe. Ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami na tulungan mo kami na kagaya ni Nebuchadnezzar na mapagpakumbaba sa kabila ng kanyang pagkakasala sa inyo. Si Jonah ay nagkulang at nagkasala, may kahinaan sa kanyang buhay at pananampalataya. Ngunit nung tumugon siya sa kabila ng kanyang kahinaan, napakaraming mga tao ang nagsisi, nagpakumbaba at tinanggap kayo o Diyos bilang tagapagligtas. Tulungan mo din kami na maging kagaya ni Cyrus o Panginoon, na maging beacon of light and beacon of hope para sa mga taong nawawaglit, naghahanap ng liwanag at pag-asa na nanggagaling lamang sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kayo ay mahabagin, maging si Cyrus na hindi po kalahi ng Israel, maging hindi rin kapananampalataya, ay po pwede rin palang magamit para sa isang kapahayagan ng kaligtasan ng mga taong naghahangad ng katotohanan. Salamat po sa mga lesson na ito. Pagpalain po ninyo ang aming mga viewers at patuloy ninyong kalingaan sila sa kanilang buhay, pananampalataya, at i-bless ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay at paglilingkod. Salamat po sa inyong katugunan. Hinihiling po namin ito, dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral. Sa muli, magkikita tayo sa susunod na pag-aaral ng ating pangatlong leksyon o quarter ng taong ito. At naway pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat din, Pastor Abe, sa napakagandang patuloy na paglilingkod mo sa Oras na Pag-aaral. Ganon din, Pastor Jules, at patuloy tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong tapat hanggang darating ang ating Panginoong Jesus na tapat na nagmamahal sa atin.